Mind Missionary, our kuya. Palakpakan natin ng malakas, Kuya JQ. Alright, good morning. Alright, good morning, excited kayo. Good morning, brothers and sisters. Good morning! Okay, it's my great honor to be here. It's my first time, sabi ko nga kay Jackie, first time ko nakapasok. Dati ini-imagine ko lang na ano kaya ang meron sa loob ng isang call center. Sabi ko, first time ko nung pumasok ako dito, ito pala talaga, totoo pala, parang internet shop lang siya. And then may mga microphone. And missionary po ako, I'm a full-time pastoral worker of Couples for Christ. Pag may sumasagot kasi nasa 4th floor kami, pag ako nakasagot ng telepono, parang kunwari ako na isang, thank you for calling, may I help you? Hindi ako dito baka pwede akong makatrabaho dito. Pero this is JQ. I'm a full-time pastoral worker of Singles for Christ. How can you help me? So, again, it's my great honor. Patulong na lang dun sa aking PowerPoint. Dalawa lang yung everything I do. Kuha ko tuloy itong kanta. Every time ako nagbibigay ng talk, may dalawa akong hiling. First, I want you to listen. Ako, sobra akong natuwa dun sa likod. While naglalaro kayo, yung iba nakasimangot. Sabi ko, first time to na isang laro na nakasimangot yung mga tao. Pero yung iba naman natuwa, parang bata. Especially yung naglilid, batang-bata talaga yung naglilid. Brothers and sisters! Di ba, ganun. While nasa likod ako kanina, nakita ko na talagang galing ng Panginoon dahil makita nyo ngayon, hindi kayo nakaharap sa computer. Nakaharap kayo sa gitna. Ay, hindi dahil ako ay nandito. Pero nakita nyo naman na talagang nag-pause kayo itong Saturday para lang pumunta at mag-attend dito sa CLP. Amen? And ito pinagmalaki ko to sa lahat na merong nangyayaring CLP dito sa Telus. And listen, alam ko yung iba dito galing work, dito galing pa sa trabaho. Okay? Huwag kayong matulog kasi yung huling taong natulog sa toko, hindi nagising. Try to, kung yung katabi nyo naantok na, sabihin nyo, away Satan. Pag yung binibiro kayo at siya sabi, grabe nung galing, ang cute talaga ng speaker, sabihin nyo, away Satan. Pero huwag kayong mag-joke kasi baka sabihin niya, yes, master. Listen, pag naantok kayo, okay lang sa akin, basta huwag kayong pumikit. Hindi ko alam kung na-practice niyo yan, yung natulog na uy, meron ganon. Nakaganon, pero wala ko din kilala na gising pero na humihilik na. May ganon. Okay? Listen. They said, when you listen, you love. God gave us 2 ears and 1 mouth to listen more. Pagtanggalin yung tenga nyo, imagine nyo lang huwag nyo gawin sa bahay. At i-combine siya, ano ang form? Heart. Kasi when you listen, you love. Binigyan ako dito ng 2 minutes and 7 hours. Hanapin kung saan hanggang saan kayo. Hinihintay ko lang kasi yung food kasi nakita ko yung KFC last week. Last week ba yun? Hinihintay ko, wala pang amoy, wala pang ano kaya ang food ngayon. Di ba? Every Saturday, pupunta ka lang kayo dito, galing kayo work, pagpasok nyo dito, may libre ng food. Di ba? Isang kaltas na yan sa budget nyo. Okay? Listen. Pangalawa is to participate. Masaya na pag nakikinig kayo nakasmile. Okay? At least ganyan, nakikita ko kayo na nakangiti. Kasi minsan pag nasa work kayo, kung call center, di ba? Kahit bad trip ka, kasi sabihin mo, may I help you, pero yung nakasimangot na pala yan. And then, it's okay, sir. Papatayin ko to. Yun ay mga ganun siguro, hindi ko alam, mga ilang beses na, kung na-try na, kahit ilang oras na kayo na sobrang makulit ang iyong client, but still, parang, yes, sir, papatayin ko to. But right now, as we participate, as you listen, I want you to smile. Kahit plastic lang. Okay? I want you to smile. Kasi mahirap kayo magsalita sa harap na yun, nakikita ko kayo ngayon, mas magtagal ako pag nakasimangot.
Dalawa lang yun, bakit ako mas magtagal at mas mabilis yung talk ko pag nakita ko na nakasimangot, and then parang ayaw nila, and then walang kagandahan yung mga participant. Hindi ako nagtatagal. Ang bilis ko lang magbigay ng talk. In conclusion, joke lang yan. Now, participate. Every time I give a talk, ito yung ginagawa ko. Kung kasi ako dati gusto kong mag-artista. And then, hirap naman siguro iiyak ako dito sa inyong harap. And then sabi ko, ayoko na mag-artista, mag-singer na lang ako. Pero hindi ako nagbigyan ng chance. Every time na mabigyan ako ng chance na mag-talk, dito ko pinapalabas yung aking frustration. And dahil nagpa-participate kayo, kailangan ko kayo para mapakita talagang, yes Lord, thank you Lord for this opportunity. Hindi lang ako naging missionary, naging singer ako. Kahit ilang, gusto ko magkaroon ng history. Kasi history itong nangyayari sa inyo na may CLP sa kayo ang first batch. Mag-CLP ng ilang 200, 300 CLP. Kung matanda na kayo, kasama niyo mga apo niyo, kami ang first dyan na nag-CLP. Kaya gusto kong magdagdagan yung history. Are you with me? Samahan niyo ako Okay, participate lang. Every time na gaganito ako sa kamay, ang gagawin niyo lang naman ay papalakpak. Okay? Yung iba parang, paano? Palakpak lang mga kapatid. And every time na ilagay ko yung kamay ko dito, sabihin nyo, oh. Yung iba, hindi Okay, practice. And every time na gagawin ako, tumayo kayo din. Woo! Okay? Tatayo di sabihin nyo, parang may ayaw. Sabihin nyo, tatayo lang kayo, and sabihin nyo, God bless. Pero huwag niyo sabihin na malakas. Sabihin niyo lang, okay? Clear? Clear. Okay. Practice. Oops! Huwag niyo. Sabi ko kasi, hindi niyo mapigilan talaga, ha? Sabihin niyo lang na, God bless. Pero huwag niyo sabihin na loudly. Sabihin niyo, okay? Pero gawin na natin to kasi alam ko hanggang tayo. Hanggang anong oras ako? 3 o'clock. Okay, good. In 1990s, this is one of my favorite song. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung sinong kumanta. Pero favorite ko siya. Ngayon, narinig ko siya ulit nung nasa Qatar ako last month. And sabi ko, uy, maganda tong kanta na parang kanta, hindi lang love song, parang kanta ng Diyos sa akin. And this song goes like... Are you ready? Ting! -1 lang ako. 357-122. Sabi mo. Take my hand. Laptop lang Walk a while and talk a while. Pagka-romantic. Feel my love. Anong yun sinasabi ni Christ? Always there beside you. Be the one I know. You know this song? Tell me everything. You are the one I cherish more than anything. You can sing with me. I love you more than you I love you more than you never see. Yung mga style na hindi kaya. Nakalimutan yung iba. Ano gagawin? Okay, let's give God a round of applause. My name is JQ, kaya pangalan ko JQ, pangalan ko Jeremy. Apelido ko Kwempang, hindi Kimpang. Taga Cagayan de Oro ako city, kaya itong place na to nakalagay Cagayan, and then Lanao. Ito yung welcome to my home. And I'm a missionary of Couples for Christ. May asawa na ako, isa. And isa lang naman talaga dapat. Okay? Hindi ko lang siya kasama ngayon kasi may full-time din siya. And pumasok sa community, 1997, Youth for Christ.
nag-SFC ako 2003, and then nag-CFC ako noong 2009. Kung hindi nyo po alam, yung pinasok nyo, it's a big company, big community, wherein, hindi nyo makalimutan, tingin yung kamay, siguro nag-orientation naman kayo, pero ito yung maliit, parang nagrepresento sa pagiging Kids for Christ, kasi maliit siya. Huwag yung tumingin sa mga katabi yung maliit. SFC na yan, okay? Pag Youth for Christ ka, ito yung 13 to 21 years old. And of course, after 21 to baka may magalit sa akin. Forever, okay? Ito yung gitna, ito yung Singles for Christ. And then kung mag-asawa ka, Couples for Christ. Kung hindi ka mag-asawa, hindi malas for Christ. Babae, handmaids of the Lord. And then ang lalaki, servants of the Lord. Okay? And kami po ng asawa ko yung head ng Metro Manila na Singles for Christ. That's why every time saan kami pumupunta, pinagyayabang ko kayo. Sana hanggang sa dulo magkasama tayo dito at tapusin nyo to. Kasi yung huling tao din na hindi tinapos ang CLP, tapos na rin siya. Okay? So please, okay? Baka lahat tayo dito, hindi ko alam kung anong reason, bakit kayo nandito. Yung iba, walang choice. Kasi may memo ang HR na kung hindi kayo, labas na lang kayo ng ibang company. Yung iba talagang gustong-gusto, naghahanap ng community. Yung iba naman, sayang, libre pagkain. Ano ba pagkain last week? KFC. Baka ngayon siguro nasa Jollibee na tayo. So, kahit anong reason kanina while singing the song, yung iba gustong kumanta, yung iba naman parang nahihiya. Huwag kayong mahiya pag sintonado kayo kasi dito pare-pareho lang. Pag sintonado kayo at magandang boses, pag i-combine yan, blending yan. Okay? At mas una kayong marinig ng Panginoon dahil kakaibang boses na to. Sino to? Di ba? So, kanta lang. And you know what? Ganon din kami. Nagsimula ako, nakatulad nyo, nakaupo, pag may mag-joke, tatawa ka dahil lahat ng mga tao tumawa. Okay, para I belong. Kahit ilang beses na takawa, then okay, then pag kumakanta, tinuturo ng kanta, parang, wala bang Justin Bieber dyan? Parang iba yung Christian song, corny, and lalo na sa every week na may pagbabago na mangyayari, dito tuturuan na kayo paano magtaas ang kamay, paano lumuhod from 4th floor to pababa. And maraming mangyayari na parang corny, but don't you worry. Normal lang yan. Hindi kayo abnormal. Normal lang na pagod kayo, papasok kayo dito, and then parang, susulat na naman ako sa pangalan ko, and then, yung mga kasamahan ko, wala dito. Normal lang yan. Kasi nga, ito nga tinatawag natin na Christian Life Program. Amen? And last week, pinag-usapan si God kung paano tayo minahal. Every time na may magtanong sa akin, Kuya, paano masasabi na mahal ako ng Panginoon? Huwag kang magbasa ng Bible, Kuya. Simple lang siya sagot ko. Gusto niyo malaman? Inhale. In 5 hours. Exhale. Okay. Isa pa, inhale. Lagyan yung kamay niyo dito. Participate. And then exhale. Iba't ibang amoy. So, pare, adobo, last week pa ito, Diba? Iba-ibang amoy. But you know what? For me, that is God's love. Dahil buhay pa tayo ngayon. You know, every day, lalo na ngayon, umiiyak ang news natin kung walang patay na mangyayari. Every day. Sabi nga sa statistics, na every isang segundo, may 3 taong namamatay. Tingnan yung katabi niyo. Buhay na buhay. For me, that is God's love. Why? Dahil buhay pa tayo ngayon. And, simple lang. Makita nyo, tumingin kayo sa salamin. Makita nyo, bakit? Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. And sinabi niya, I am made you by my own image and likeness. Pag makita nyo yung mukha nyo sa salamin, pag nakaharap pa yung mata nyo na nakatingin, meaning
imagine nyo kung ang paggawa natin, sabi ni God, paano kaya to? Nilagay, nakabaliktad, nasa loob yung mata natin. Ano sasabihin? Pare, utak ko. Ano sabihin sa pare, wala kong makita. Wala ka utak. Bakit yung tenga natin nakaganito? Hindi patalikod. Kasi, for example, may date ka, sabihin mo, I love you. Hindi, kung nasa likod yung tenga mo, ano raw? Ganun ang Panginoon. Even itong butas ng ilong natin, bakit pababa? Hindi pataas. Pag ulan pa lang, diretso yan. Hindi nyo kailangan ng undoy. Kaya hindi nyo kailangan ng undoy. Patay tayo agad. And for me, that is God's love. And sometimes nakalimutan natin yung mga simpleng bagay. O nga, mahal pala ako ng Panginoon. And in Jeremiah, in John 3:16, ito yung isa sa mga famous na verse na, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Okay? He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him will not be perished. And minsan nakalimutan natin, kinakanta natin yan, for God so loved the world. Di ba? Kinakanta natin yan, pero every time nagkakaproblema ka, minsan nakalimutan natin yan. Ang pinakamalupit ngayon, tumataas ang rate ng nagpapakamatay. Sabi nga nila, 2 months na hindi ka kakain, although hindi ko ma-imagine, pwede kang mabuhay. 2 months? Man, siguro 2 days pa lang, patay na ako. 2 weeks na hindi ka inom ng tubig, pwede ka pang mabuhay. Hindi ko ma-imagine yun. Pero yun yung sinasabi na sa binabasa ko. And, kahit isang segundo, pag nalaman mo na walang nagmamahal sa'yo, pwede kang mamatay. Kasi pwede mong patayin yung sarili mo. Makalimutan nyo lahat ng session dito. Mag-active kayo sa SFC o hindi. Huwag nyo kalimutan na may nagmamahal sa inyo, and that is God. Amen? And ngayon, pag-usapan natin si Jesus Christ. Who is Jesus Christ? Dito galing yung pangalan nating for Christ. Tandaan nyo, bit-bit natin yung pangalan niya. After nito, at alam ko, hindi na to bago sa inyo. Hindi na to bago, Jesus Christ, alam na natin, kilala na to. Pero, bakit dito talagang nilagay yung pangalan? Sa lahat ng session ng CLP, ito talaga may pangalan talaga. Sino si Jesus Christ? Who is Jesus Christ? Bakit kayo nandito? Kung mag-yes kayo, hindi kayo dahil sa akin, who is JQ, but who is Jesus Christ? Si Jesus Christ, again, dun galing yung pangalan natin. And alam natin ngayon na ma-Catholic man, I've heard na merong hindi Catholic dito. Taas kamay, sino? Okay. Praise God. Palapakan natin sila, mga brothers and sisters. Kasi in Singles for Christ, yes, we are Catholic, but we are also, welcoming those people na especially naniniwala na si Kristo, okay, na siya yung personal Savior. And for all of us here, minsan yung iba nagdidebate na kung sinong totoong religion. Guys, nandito tayo, pag-usapan natin, especially yung sinasabi ng Panginoon na love. When you say love, there's respect. That's why Jesus Christ, ang daming mga followers niyan. And kahit anong makita niyo, kahit mag-research kayo, ganun ka lupit ang and of course, countless numbers been martyred dahil sa faith. Kung alam natin ngayon, in Catholic, we honor the saints and martyr. Dahil talagang nagpapakamatay sila dahil sa faith nila, because of their talagang naniniwala sila na si Jesus Christ. And even now, kahit ngayon totoo na meron pa rin nagpapakamatay dahil sa faith nila. May friend ako from taga Pakistan sila. And sila, ang trabaho niya doon, yung wife niya nurse. Yung trabaho niya, may-ari siya ng isang school.
dahil sa faith nila, sa pagiging Kristiyano nila, lumaya sila sa Pakistan at pumunta sila dito sa, kinupkup siya ng Couples for Christ. Dahil gusto nilang doon sa area nila, maraming pinatay. At gusto nilang ipapa-convert. Yung parang, kung ako siguro, kahit ako nakakatakot. So, are you Catholic? Are you Christian or Muslim? Muslim. Di ba? Parang, nakakatakot yan. Lalo na pag nandun na yung baril. But sila, pumunta sila dito. Alam niyo ang trabaho ngayon ng lalaki na may-ari ng school? Takatakboy. Kaya pag may makita kayo isang Pakistano na takatakboy, siya yung sinasabi ko. Siya long sleeve pa yan, ha? And then nasa Mindanao area na nagbibenta ng yosi. Yung wife niya, kahit sa nurse, nag-volunteer siya ngayon. Masarap magluto, lalo na yung mga Indian food. I'll tell you, yung totoong kebab, ang sarap. Talaga pag naglalaway na kayo, sana Mr. Kebab yung i-order ngayon. Sinong kima? And you know what? Ganun ang faith nila. Dahil lang kay Kristo. Dahil kay Jesus Christ. And even now, even sa Iraq, alam nyo ba na mayroong Singles for Christ sa Iraq? Na kahit nagpatago na sila, and yung moment na nagkagulo, yung parating ng mga ISIS, talagang lumayas na lang sila sa lugar nila. And you know what? Ang lupit. Dahil sa faith nila, talagang pinaglaban nila. What if may ISIS ngayon na parating dito? Tago tayo, of course. And ganun kalupit. In Saudi Arabia, meron ang mass nila doon, ang Eucharist nila, hindi siya every Sunday, every month. Hindi pwede magkasama ang babae lalaki. So nag-sponsor ang Singles for Christ doon. Yes, may Singles for Christ sa Saudi. At ang ginawa nila, pupunta yan sa isang lugar, magkikita-kita, at doon mag-convoy. Pupunta sila pupunta sila sa bahay, hindi magkasabay, kasi hindi pwedeng magkasabay ang babae lalaki. And one time, meron silang CCTV sa labas. Hinihintay nila kung parating na ang pare. Ang nangyari, ang dumating, mga religious police. Kinatok sila lahat. Tahimik, lahat. Yung iba umiiyak. Ano ginagawa ko dito? Yung iba, lahat ng siguro dasal. Kahit Allahu Akbar siguro para hindi lang ginawa nila. Nasa loob sila ng bahay. And nung umalis na yung religious police, nagstay sila. At hinintay nila ang pare na darating. Ngayon, minsan magsimba tayo, nasa kalagitnaan. But sometimes, may faith pa pala at totoo dahil lang kay Jesus Christ. And of course, the Bible, kahit ilang beses na yung nagtangka ang Harry Potter, mas madami pa rin bumibili ng Bible. And we are so blessed dahil kumbaga kung bibili tayo ng bagong gadget, ang una nating titingnan ay ang manual, paano gamitin. Ito yung manual ng buhay natin. Minsan lang pag magkuhan tayo, ginagawa lang tong horoscope minsan. Lord, ano yung gusto mo sa akin ngayong araw na to? Yun yung sabi nga nila, every time may problema ka, gagawin, Lord, ano ang makuha ko dito? Yan na yan. Pagdating mo dito, nung si Judas nagpakamatay, delikado yun. The Word became flesh, and that is Jesus Christ. You know, the story. And even sa Old Testament, nandun na, hindi man pangalan, pero nandun na si Kristo. Sinasabi na. Next, please. He won, okay, for us, our salvation.
Nung sinabi niya, it is finished, nung nabuhay siya, na ilang beses na pinatay siya, ilang beses siyang dinuraan. Nakita naman niyo yung kanta ni Bryan Adams, di ba? Nag-iba ang kanta nung nakita natin na yung pala, parang ganun yung look into my eyes. Di ba? And ganun. And it is because of our salvation. Sabi nga, whoever believes in Him will not be perished. He restored us to our relationship with God. Simple lang. Nung tinuro niya yung dasal, hindi niya sinabi, my Father. Sinabi niya, our Father. The story of prodigal son, na yun yung kwento niya para sa atin paano bumalik. Pinakita niya yung relationship between God. Okay? He's more than a God. He is our Father. Anak niya tayo. And walang makakatalo niyan. Kaya, one time, nung nakatira pa ako sa mission house ng Couples for Christ, nagising ako na nakita ko yung poster ng 300, si Gerard Butler. Nung nakita ko, gumagano ako, sabi ko, layo, man. Ilang pandesal, ako munay. So, ginagaya ko siya. Hanggang dumating sa point, nagising yung katabi ko, sabi niya, "Shh, huy, anong ginagawa mo?" Sabi ko, "Sino to?" Sabi niya, "Pelikula yan, no?" Sabi ko, "Oo, sino to?" Ninja Turtle. Alam niyo, ang mundo ngayon, maraming nagsasabi na kailangan ganito ka para maging gwapo ka. Kailangan ganito ka para maging maganda ka. One time, my friend from Australia, while papunta kami ng Boracay, sabi nila gusto nila bumili ng something, so dinala ko sila sa pinakamasikat na napupuntahan ng mga babae, ang Watsons. So, wala akong choice, lalaki ako. Sabi nila, we want some girl thingy daw. Okay, let's go. Then, dinala ko sila sa Watsons. So, doon sa Watsons, may isang area doon na tawang-tawa sila. Then sabi ko, hey, what happened? Sabi nila, you Filipino, you're crazy. Kasi nakita nila yung whitening lotion. Tawang-tawa talaga sila. Kasi sila nga, kaya nga nagbibid sila kasi gusto nilang magpa-itim kasi gusto nila yung kulay natin. And then tayo, yung iba pa naman, magaling mag-glota tayo, minsan sa mukha lang. Nakalimutan ang leeg. Nakalimutan ang kamay. So, maputi ka nga sa mukha. Parang ka namang multo. Parang, pare, okay ka lang ba? So, bakit? Proud na proud po yung isang kaibigan. Glota tayo siya hanggang dito lang. Why? We are made by His own image and likeness. We are, sinabi ng Panginoon na, hindi niya sinabi yun nung ginawa niya mga animals. Sa atin niya sinabi yun. That way, our relationship is hindi lang dahil Diyos natin siya. He is our Father. And of course, He gave us a full, hindi lang new life, but full. You know, lahat tayo dito may mga kwento sa buhay. And our journey here, pwedeng pare-pareho. Once nawala, and then ngayon, gustong bumalik. And ito isa sa mga promise ni Christ na I will give you new life. Right now, may tatawagin ako. Dalawa sila, isang brother, isang sister. And, toskuhin mo na ako, sinaunahin ko pa. Of course, pag-usapan niya kung ano yung pagbabago sa buhay nila at sino si Kristo para sa kanila. Unahin ko, ladies first. Let's welcome Kat Martin. Hi, good morning. Sing pa kayo? Shucks, nakakahiya namang sundan si Kuya Jakey. Okay, sige. So, mag-share lang ako a little bit about who Jesus Christ is personally for me. I think lahat naman tayo siguro narinig na natin yung song na What If God Was One of Us, diba? So, parang God really has many faces. But for me specifically,
Jesus also has many faces in my life. Pero before that, I grew up in a Catholic household. I studied na private Catholic school all the way, except nung college. Tapos, when I was younger, parang I always felt that God was a distant God. Parang magre-report lang ako sa kanya paggabi na, okay, ito yung mga ginawa ko, mga kasalanan ko, ganyan. So, but, when I came to know Jesus Christ, I felt closer immediately to God. Kasi parang, He is God with a face, di ba? Parang pag si God the Father, although, syempre, we imagine, I don't know about you, pero parang ako na-imagine ko mga kamukha ni Zeus, ganyan, di ba? Mga matatandang, white hair, long hair, ganyan. Pero pag si Jesus, it's different kasi he's really a brother to you. And he really has that human face. For me, siguro I'll share about three things or persons that Jesus rather has been in my life. Number one is parang he's my soulmate. Kasi sino dito yung mga gusto magka-love life? Wala, ayan, nagtuwa. Turuan tayo. O sige, ayan, nagtaas ng kamay. O yun, ako kasi di ba all-girls school ako. So talagang paglabas ko ng all-girls school, parang gusto ko lang talaga magka-boyfriend. Yun yung goal ko ng college. Kaya. Pero, I realized through a long process, yan, mga ligawan, ganyan, and failed ligawan. Tawag dito, Jesus is my soulmate. Parang, di ba sabi nga ni Daniel Padilla, nasa kanya na ang lahat. So, even though minsan may hinahanap kasi tayo, di ba? Tapos parang hindi natin nakukuha, or parang sometimes we feel lonely, like yung mga sa group sharings last week, parang meron kang hinahanap, or yung nasasawa ka na sa buhay mo na work, bahay, ganun. Tapos sometimes we feel na, ay, kailangan ko na yata magkaroon ng love life. Pero I realized that before anything else, before looking for a partner, ganyan, Jesus is really the first person that I should go to. And yun nga, parang I can find anything in Him, and yung comfort niya and yung love niya is complete. I often quote this verse, or no, it's not a verse, it's from an exhortation ni Pope John Paul II. So, in short lang, it is Jesus that you seek when you dream of happiness. He is waiting for you when nothing else you find satisfies you. So, yun talaga yung na-feel ko when praying to Him, and yung mga, pag meron siyang mga emo moments, mga heartaches, ganyan, parang na-realize ko, si Jesus talaga yung hinahanap mo. Second, related to that, na looking for happiness, marami din akong dreams sa buhay ko. Currently, ang dream ko talaga, and alam to ng mga friends ko, mga former missionary din kasi ako, ang dream ko, and yung calling ko, I believe, is to be a writer. Dream ko maging screenwriter, tsaka novelist, ganyan. And very thankful ako kasi marami akong friends, tsaka may mga kapatid din ako na very supportive. Share ko yung about I have one of my older sisters. Nung kinukwento ko sa kanya before na, gusto kong maging writer, ganto-ganto. Eh, yung undergrad ko kasi was nursing. Tapos sabi niya sa akin, sana hindi ka na nag-aral. Ouch, ganyan. Pero, galing lang ni God kasi after how many years, ngayon, siya yung isa sa mga supporters ko. Pero even though she's there for me, like, proud siya pag meron ako napanulunan na something, ganyan. Siya pa yung magpo-post sa Facebook, tas so inspired, ganyan, ganyan. Pero sometimes, may mood siya. I don't know kung sino sa inyo yung may mga kapatid na parang they're your best friend, pero minsan, hindi mo talaga din sila makausap. Tapos, when I want to share something to her, tapos pag wala siya sa mood, okay, ganyan. Pero I realize na there's always Jesus din. He's, parang siyang naging kuya ko. So, that's number 2. He's my kuya. Kasi wala kasi akong kuya. I have 3 older sisters and 1 younger brother. So, sometimes you're just looking for yung magproprotect sa'yo. Minsan yung susumbungan mo pag inaaway ka ng ate mo. So, siya yun. Although, hindi naman niya inaaway yung ate ko for me. Pero parang I feel comforted lang na nandun siya. And yung alam kong sinusuportahan niya ako, even kahit na hindi ko pa sa kanya sinasabi yung good news ko, I know that he already knows it. Or sometimes when a good opportunity arrives,
pinapasalamatan ko talaga siya because I feel like he's really the one who made the way for it. And third, di ba, I've been in community kasi since 2007. I joined as a Youth for Christ member. Tapos, noong 2011, nag-join na ako sa Singles for Christ. And even being a member, I can say that yung daily life is still a struggle. Like, how to be kind to others, how to be patient sa work. And ako, isa sa mga struggles ko talaga na feeling ko medyo mababaw lang for some people. Pero tamad kasi ako. So, nag-struggle ako sa bahay na tumulong sa housework, ganyan. Kasi wala kaming maid for, or kasama sa bahay for the longest time na. So, pero sobrang tamad-tamad ko talaga. Pero at the same time, Jesus, in a way, really serves as my role model. Na, you know, He was God kasi, di ba? But He is God. Pero He also came down from heaven and became man. And He was tempted in every way. And yung mga struggles niya, no, wala naman yung struggles ko in comparison sa mga struggles, di ba, niya. So, pero at the same time, it gives me reassurance na grabe kung kinaya ni Jesus yun. Kaya ko rin yung gumising na maaga para magwalis-walis, ganyan. Babaw, di ba? Pero yun, in small things lang, like, and also, just learning to sacrifice myself, or yung mga own interests ko, or yung wants ko sometimes for, para nga sa family ko, or sometimes sa friends ko, kahit na, eto kunyari yung gusto mo, pero yung para lang sa ikabubuti din nila. So, yun, so, for me, Jesus is my soulmate, my kuya, and my role model. And I'm sure that He's also a lot of things to me and to you guys as well. And hopefully, we can discover them together the many faces of Jesus Christ. With that, may God be praised. Thank you, Kat. So, brothers, pwede mag-apply. I-ready yung validator nyo kay Kat as a maid. Oh. Bakit ano ba iniisip ng mga brothers? Okay, right now, let me call a brother. His name is Brother Sherwin. Kuya ko to. Hello, good morning. I'm Sherwin. Bago lang sa community, kaka-graduate ko lang last year. Tapos etong July, 1 year na ako ngayon. Yeah. Thank you. Ayan. Share ko lang sa inyo kung ano yung personal relationship ko with Jesus Christ. Pero bago yun, sino may dito gumamit ng Messenger? Facebook Messenger. Okay. Di ba nung high school tayo, madalas kasama natin yung mga kaibigan natin, di ba? High school. Kasi wala pa tayong trabaho, kikita-kita tayo. Sa akin, personal, parang kaibigan ko siya. Kasi may time na dumating na yung mga kaibigan ko, kailangan, hindi sila available, may mga trabaho na sa sariling buhay. Kumbaga, para sa akin, si Jesus Christ, siya yung nilalapitan ko pag may problema, personal problem, confident, pag may mga sikreto ko kaya ako sabihin, yun, ganun. Kumbaga, sa Facebook Messenger, mag-effort ka pa na kay Jesus Christ, magdadasal ka na, direct lang na sa kanya, diretso lang agad, marinig ka pa. Tapos kung may mga sikreto kang gusto sabihin, mas safe kasi hindi lalabas, di ba? Unlike sa mga, ewan ko, di lang sinasabi lahat, di ba? May mga kaibigan kayo, binabackstab kayo sa likod, pagtalikod nyo. Pero para sa akin, siya yung ko, a friend na confident ko, parang kaibigan sa sinasabi ako, sikreto ko. Salamat sa pakikinig sa share ko. Thank you. Thank you, Sherwin. Sino yung mga nagbabackstab? Taas kamay. Kasi may kasabihan kasi na when you share, what you hear, leave it everywhere. Yun yan. Kaya maraming... Anyways, life. Be full and then of life. And pwede nyo makalimutan yung meaning ng life. Kung si Jesus Christ yung life nyo, He's always there to love us,
who inspired us, forgiven us, and of course, empowered us. And that is Jesus Christ. Alam niyo kung tatanungin niyo ako bakit ako 2000 to ako nag-missionary from Cagayan de Oro City. Never ko ma-imagine na dito ako sa Maynila na dito ako pag-asawa, dito ako magtagal. Lalo ni dati yung Tagalog ko, Diyos ko po. Hanggang 11:15 lang. Lapit na. So is it okay if I speak in English? Ang hirap. Dati parang may kasama pa ako, yung nakapila ko sa Jollibee. Ang tagal kong nasa pila. Di pagdating ko, sabi ng cashier, order po nila, yung malay ko sa kanila. Totoo yun. Sumakay kami ng taxi, yung isang kasamahan ko, ano nga yung dito lang, ay yung lugar lang kasi sa amin yan eh. Ano yung lugar lang? Nakalimutan ko. Sabi niya, ano kaya to? Manong, tama na. Kaya totoo yan. And never ko ma-imagine na, because of Jesus Christ, nakapunta ko na iba't ibang lugar, at even ibang countries, even in English. One time, nagbigay ako ng talk, and lahat sila taga-Canada. Canada? I know, it's closer your heart. Saya. And sabi ko, paano kaya to? Sabi ko, you know what? This is the outline. You can photocopy, you can read, and that's it. Pero sabi nila, nung nag-talk na ako, after that, sabi may lumapit siya, you know what? I really love your accent. Ko, oh, really? Iba pala talaga pag Bisaya at English i-combine, parang British daw siya. Ko, dati, hi, hello, hi! Hello! How are you? Oh, come on. Yan, pwede na yan. I have my own grammage. You know grammage? Grammar and language together. And then never ko ma-imagine na magbigay ako ng talk kay ibang lugar, ibang bansa. It is because of Jesus Christ. Nagsimula lang sa Kanya. Nagsimula lang na naniwala ako sa Kanya. And of course, lahat tayo, hindi lang para sa akin yun. Yung regalo na yun, para sa atin lahat. Amen? Siya na. Okay? Who is Jesus Christ? Ito lang parating tinatanong. Ito yung, kahit sa atin ngayon, kahit yung mga SFC na, sabi ko, knock knock! Jesus Christ! See? Hanggang ngayon, hindi nila alam kung sino si Jesus Christ. Who is Jesus Christ? Dagdagan pa natin. Jesus Christ is the Son of God. We believe in Holy Trinity. In Catholic, we believe in Holy Trinity. And He is the second persona. He is the Son. He was not just an ordinary person. Kasi naniniwala tayo na naging tao din siya and half divine. Diretso na lang. Maganda pag-usapan si Buddha, baka iba ang tingin mo sa akin. Was Jesus more than just a great religious man? Kasi hindi lang siya religious. Kahit balik-balikan natin yung sinasabi niya sa Bible, again, tinuro niya sa atin kung sino si Tatay, sino si God. Okay? Ano yung difference niya? 3 things that make Jesus absolutely unique figure in human history. First, His coming was expected. Even in Isaiah, the prophet of Old Testament, sinabi na may darating. And even in Genesis pa lang, hindi man pangalan, pero ito yung time na sinabi na yung woman, okay, na nasa womb niya, in the future, sinabi, that will crush the head of the serpent. At yun yung si Mama Mary. Napanood niyo naman siguro ang Passion of Christ, di ba? Nakita niyo ba yung first scene yata na may ahas na kinash yung head? Yun. Okay? He splits history in BC and AD. BC is before Christ. AD is after? Anno
Domini. You know, lupit nun. Hindi nangyari yan sa ibang sinasabing God. At even siguro si Apollo Kibuloy. Ilan si Apollo Kibuloy? Appointed son. Di yan basta-basta. Kahapon may kasama akong brother. Sabi niya, yes, I am a son and daughter. Ano? Son and daughter ka? Huli ka. And he came into the world to die. Of course. Alam na niya yung papatayin siya. And even nung nasa Garden of Gethsemane siya, or nasa garden, sabi niya, Lord, if you can take this cup away from me. Takot na takot. But if it is your will, may your will be done. Ganong kalupit. Ako nun, Lord, sila na lang. And even sa mga studies, nagkaroon daw ng sweat or tawag ito, pawis ng dugo si Kristo kasi yun yung highest form daw of fear. Eh ako ilang beses ko na, ako alam nyo, takot ako sa ipis. Lalo na yung lumilipad. Diyos ko po. Meron akong hindi tinuluyang, tawag ito, hindi tinuluyang pinurso na babae dahil pag bisita ko sa bahay nila, ang daming ipis. Sabi ko, hindi ako pwede dito. Lalo na sa Quezon City area, parang airport ng ipis. May umiikot-ikot, then mag-land yan, may iikot na naman. Ganoon, di ba? And you know what, my wife, siya naman mahilig siyang pumatay ng ipis. And even nung ngayon kinasal kami, parang kulang na sasabihin niya, 3 a.m. ginigising ko siya kasi may ipis sa banyo. Pinapatay niya yun. At hinayaan niya yung nakabulagta. Kasi sabi niya, hayaan natin 40 days na nandyan para naman magluksa ka. And lahat tayo may takot. And again, Jesus Christ, natakot din siya. Pero again, nang sabi niya, Lord, if it is your will, may your will be done. Amen? Jesus Christ, brief history lang. He's a young carpenter. An itinerant preacher, kahit saan siya mapadpad, and of course, a traveler. In 3 years, okay, imagine nyo, in 3 years, nabuo yung mission niya. Okay, nabuo niya yung mission niya. Kasi 30 siya nag-start, 33 siya namatay. And dati, may drama pa nga ako dati na, shucks, paano kayo pa hanggang 33? Kasi ngayon, 38 na po ako. Ha? 38 ka na? Parang ka lang high school. High school principal, hindi pa tapos ha? Na-imagine ko, shucks, ngayon na panahon para ako, tapos na si Kristo. 3 years lang yung mission niya. Pero ganun ang impact. Okay? Jesus is surely the most famous, honored, and best-loved person who ever walked the earth. Yes, may mga basher siya. Simula dati pa lang, hindi pa usang social media, may basher na. But still, ngayon pinag-usapan natin siya, hindi naman natin siya nakikita. Pinag-usapan natin siya. Kaya nga maraming Christian, sabi nila, bakit Christian ang tawag? Ito gawa-gawa ko lang to Wala to sa theology. Pero sabi nila, sabi ko, kaya Christian tayo dahil yung mga fans at nagmamahal kay Nora, ang tawag ay Noranians. Yung mga fans at nagmamahal kay Vilma, ang tawag? Dahil tayo nagmamahal at fan tayo kay Christ, ang tawag natin ay Christian. Kasi may an lang. Dog lang yun. Of course, a very attractive personality. Alam nyo, maraming nakikinig sa kanya. Dati, 5,000 people, men. Okay, yun sinabi sa Bible. Yung dati 5,000, wala kang microphone. Okay, wala kang microphone, wala kang teaching of song, walang laro na pass the message. But nandun sila. Nagpa-follow sila ni Christ. At ganun siguro siya kalupit. Okay? As strong in mind and body, of course, lahat ng mga sagot, mga tanong sa kanya, ng mga nagpo-persecute sa kanya, nasasagot niya. And body, of course, wala namang MRT dati, naglalakad lang naman siya. Wala siyang sasakyan, naglalakad lang naman siya. Okay? Kaya nga ako, pag
Pag sabi ko, bakit hindi ako nagpapabalbas ako? Kasi ito lang yung pwede kong gayahin sa kanya. Yung katawan, tsaka yung suot niya na bag. Hindi ko kaya yun. Down to earth and courageous. Bakit down to earth? Imagine nyo, pwede naman, son of God siya eh. Pwede naman na may trump, yung pagdating niya sa mundo, isang, hindi yung trumpet challenge pero ang anak ng Diyos. Pwede naman ganun eh. Pero siya, saan siya pinanganak? Okay. Buti pa nga tayo, pinanganak tayo sa banig or karton. Pero siya, dyan siya. And siya yung parati nagsasabi na the first will be the last and the last will be the first. Okay? And of course, a magnetic leader, sa lahat ng mga tinatawag niya from Simon and Matthew, isang ganun lang. Finalo na siya, yung trabaho nila, iniwan, yung net, and then nag-follow sa kanya. Okay? A man, an extraordinary authority, of course, kahit hangin, sinabihan niya na huminto ka. You know, the story na nasa barko sila, na si Peter gustong sumali, then nalubog si Peter, sabi niya, how little feet you are. Maliit pala yung feet niya, eh. Faith. Joke yan mga kapatid. And then, di ba, parang, siya, sabi nga may mga kwento ngayon, so, kung ngayon hindi problema kay Christ na baha, kasi He can walk on water. Di ba? And ganun siya. Not confused or unsure of Himself, of His mission. Alam na alam niya, at hindi ko mababasa yung nasa likod. 5 minutes? Okay. 5 minutes. Go. Okay, there's more to Him. Jesus wanted to be a center of your life. Answer? Yes. Tignan mo? Dati trabaho niya, kumakain niya ng coin. Para pampa. Hindi naman to France pero hindi ko alam. Basta yes daw, yes. Okay? For me, my life before, bakit ako umuo sa Kanya? Kung papasok kayo sa bahay namin, nandun lahat ng awards ng kapatid ko. Ako yung panganay, puro kami lalaki, ako yung panganay, at maniwala kayo sa hindi, may kapatid akong 6-footer. Yung isang kapatid ko, yung katawan niya parang Jericho Rosales. See? Pag i-combine daw siya, height, then katawan, din mukha ko, perfect daw siya na lalaki. At least na-imagine niyo. Tinawag akong black sheep sa pamilya. At least, hindi black pig. Doon sa nadaming awards, meron ako 1,000. Akala niyo wala, ha? Tinanong ko yung nanay ko, kailan ko ito nakuha? Sabi niya, nung kinder 1 ka. So sabi ko, ma'am, bakit nakasulat lang? Kasi sabi ng teacher, wala siyang award. Sinulat na lang. Yan, totoo yan sinabi. Pero nakapaskil pa rin doon. In Ateneo, kick out ako. Kick out ako ng Ateneo. And lahat siguro ng bisyo, natikman ko except lalaki. Tama ba? Oo. Nagdalawang isip pa. Hindi man ako naging drug addict. Baka mapatay ako ngayon. Patay tayo ni Duterte. Okay? Hindi man ako naging addict, pero nagtutulak ako. Mas lalo pala. Drugs, inom. Ako sobra akong addict sa Yossi before. Yung Yossi talaga na umabot sa point na 2 packs a day. Yung ayaw kong may walang usok akong na, alam niyo, yung amoy pa lang naglalaway na ako at maarte ako. Hindi ko yan nilalabas, kusang lalabas yan sa mata, ilong. At maarte pa ako, circle. Circle yan. Talo ko sa katabi ko, heart sa kanya. Bungi kasi siya na mag-circle. Yan, joke lang yan. Adik na adik ako. And hindi ako Marlboro, Winston. Dunhill. Blue Seal. And pumasok sa community. Nung pagpasok ko sa community,
Of course, merong ang number one reason ba't ang pumasok sa YFC before, gusto ko lang magkaroon ng pangalan ng organization sa yearbook. Ganon lang kasimple. Pag nandun ako, may katulad nyo na participant, parang, yun nga, kailangan ko bang tumawa talaga? Kasi yung mga joke nila, especially yung mga kainan dati, alam nyo, may mga CLP. Ewan ko kung kailangan nila ma-experience yun yung CLP juice na tinatawag. Yung CLP juice na yan, hindi mo alam na tubig ba to o juice. Yung gumawa, kung hindi nakangiti, sila nahulog kanyang pustiso o yung pang ganon. Basta may CLP juice, sana matikman niyo yung CLP juice. Kasi marami nag-iiba niyan. Miracle siya. So gano'n pag ano ba to? Ako yung pinaka number one na nagre-reklamo. Pero para pala kung ikaw ay matamaan na talaga, hindi ako biglang nagbago. Sabi nga sa one of the most sikat na kanta ni Maha Salvador, dahan-dahan lang. Kasi hindi agad na pagkatapos ng CLP, nagbago ako, di mo nagsasabi, uy, mag-inuman na, sabi mo, in Jesus name, umalis ka. Hindi lahat ganon. Dahan-dahan lang. May mga moments pa na kayong moment na as it was in the beginning. Alam niyo, as it was in the beginning? Yung bumalik ka ulit. Yung, yes, magbago na ako yan. Glory be to the Father. Yes, magsi-CLP ako. Glory be to the Son. Magsishare ako. Glory be to the Holy Spirit. Na nakita kang lasing. As it was in the beginning. Una kong tinanggal ang Yossi. Hindi dahil nagpakita ang Diyos sa akin. Una, dahil sabi ko, wala na to, parang itry ko tong magbago. Pangalawa, may mga brothers and sisters na nagsasabi na, kaya mo yan. Kaya mo yan. Walang magja-judge sa inyo dito, I'll tell you. Kung may mag-judge naman, judger yan. Yan pwede dito. May tumutulong. Kahit nagtatago ako pag may mga activity kami, nagtatago ako mag-yosi, hindi may sabi, brother, pasok ka. Parang kahit gaano ka amoy na parang ito pabango niya. Usok. Walang magja-judge. Pero may tutulong kung paano ako magbago. And dito ko nakita na si Kristo pala, wag na wag yung i-underestimate. Don't underestimate Christ. Hindi siya basta-basta. And of course, kailangan lang natin na hayaan siya. Hingin natin, Lord, please, samahan mo ako. Samahan mo ako sa journey na ito. And you know what? Nandito ako ngayon. 97 ako pumasok, 98 hanggang ngayon, never na ako nag-Yossi. Mahirap siya. Lalo na pag marinig mo yung usok. Naku, men. Parang, makaka-hypnotize yan. Pero pwede. Kailangan nyo lang tikman ang Panginoon. Hindi ko natatapusin yun kasi 5 minutes na tayo. Hindi ko natatapusin yung next na slide. Ito lang yung gusto kong ma-experience nyo. Alam nyo, kahit ilang beses or isang oras ako ditong magtotok, basahin ko tong Bible sa inyo. Pag hindi nyo tikman si Kristo, walang mangyayari yan. Kahit sino pa yung mag-talk dito, kahit sino pa magsasalita, kahit si Pope Francis, o ang pinakamagaling na speaker na si Joel Osteen o Bo Sanchez pa yan, kung kayo mismo, walang mangyayari yun. Si Kristo kasi, para isang manggang hilaw. Sausaw mo sa asin, sausaw mo sa suka, pagkain mo, naglalaway kayo, no? Yung iba, pababa ng lawan. Binalik pa. Wala namang mangga. Wala namang asin. Yung iba, yung kayo, natikman nyo lang. Kaya naglalaway kayo. Pero pag mga Amerikano nandito or mga Canadian, you know, there's a green mango, there's a dirty ewe fish, may some sausaw. Sabi nyo, what the heck? Hindi sila maglalaway. Bakit? Hindi nila natikman ang manggang hilaw. Ganon din si Kristo, mga kapatid. Tikman nyo siya. Tikman nyo ang pagmamahal niya.
tikman nyo kung paano siya magpatawad. Even sa point na nasa cross na siya, ang unang lumabas sa bibig niya, forgive them for they don't know what they're doing. Ang unang-unang nakapasok sa paradise niya ay